Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 311 hanggang 320. Kabanata 311, tawag sa telepono ni Sofia Leocadia. Bantayan mo sila. Nang marinig ang mga salita ni Cold Nelson, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Julius Reed. Ang mga anino na mandirigma na naunang nagsagawa ng assassination mission ay dumating sa Gonzales City sa malaking bilang, at bilang resulta ng labanang iyon, marami ang direktang inalis sa hanay ng langit. Sa mga bumalik, halos 1 o 2 sa 10 ang nakaligtas. Simula noon, kahit na paulit-ulit na itinaas ang bounty ni Julius Reed, walang anino na mandirigma ang nangahas na tanggapin ang trabahong ito. Maging ang Deep Cold, ang pinakamalaking imperyo ng mga anino na mandirigma, ay nahulog sa walang katapusang katahimikan matapos mawala ang kanilang pinuno. Isa pa, sa ipinakalat na impormasyon ni Cosmo at ng iba pa, ang sinumang manggahas na pumunta sa Five River Province sa mga oras na ito ay puro kamatayan ang hinahanap. Ngunit sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang katotohanan na ang mga anino na mandirigma ay nagtitipon muli sa loob ng lalawigan ay nagpapahiwatig na may isang tao na talagang sinusubukang hadlangan ang hindi malinaw na layuning operasyon na ito mula sa mga anino. Ipare sa insidente ng pagsabog at master na binanggit ni Joel Martin, at maging ang matibay na katiyakan ni Fabio Pendleton na ang mastermind ay isang lokal, mahirap isipin na may koneksyon. Kung ang gayong malakihang pagsisikap sa pagpatay ay talagang nakatutok sa kanyang sarili, kung gayon ito ay medyo mahirap. Sa pamamagitan lamang ng mga tao ng Wilson Pavilion at Cosmo, magiging napakahirap na tiyakin ang kaligtasan ni Keller Radcliffe at ng iba pa. Mangyaring makatitiyak, Young Master, inilipat ko ang karamihan sa aking mga pinagkakatiwalaang tao sa Five River Province, na sumasaklaw sa mga istasyon, pantalan, at maging sa paliparan. Naitala ko ang bawat individual na papasok at alis mula sa Five River Province at magulat pabalik sa iyo, sabi ni Cold Nelson na may matinong at malakas na boses, na nagpapakita ng kumpiyansa at pagmamalaki ng isang old-school shadow worry. Mabuti, iulat mo sa akin sa unang palatandaan ng balita, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagkababa ng telepono, dahan-daang sumunod ang sasakyan ni Julius Reed sa likod ng kotseng lulan si Anna Harris, na sinisiguro ang kaligtasan ng 2 babae. Ang mga kakaibang pag-uugali sa Five River Province ay lalong nagpabagabag sa kanya. Hindi ang dumaraming bilang ng mga kaaway ang naging sanhi ng pagkabalisa na ito, ngunit sa halip ang sitwasyon kung saan siya ay nasa liwanag at ang mga kaaway ay nakatago sa kadiliman, na naging sanhi ng labis na hindi komportable kay Julius Reed. Nang walang anumang karagdagang insidente sa daan, ligtas na nakarating ang sasakyan sa villa. Sa sandaling ito, umilo na ang telepono ni Julius Reed sa mahigit 100 missed calls mula kay Aaron Jackson. Nang walang pag-iisip, maliwanag na ito ay si Aaron Jackson na tumatawag upang humingi ng tawad pagkatapos na may hatid ng Dominating Tiger ang sitwasyon. Boss, ang Ashwan Lake ay itinapon na sa ilog, at ang Dominating Tiger ay kasalukuyang nakaluhod sa labas ng pinto. Ano ang iminumungkahi mo? Sabihin sa iyong mga tauhan na pigilan ang kanilang sarili, kung ang mga ganitong sitwasyon ay lumitaw muli, isaalang-alang ang pag-dissolve sa grupo. Naiintindihan ko boss, sisiguraduhin kong dinidisiplina ng maayos ang mga tauhan. Dumating ang medyo nakakatakot na boses ni Aaron Jackson, bago niya ibinaba ang tawag. Ngunit sa sandaling matapos ang tawag na iyon, isa pang dumating. Ang lugar ng pinagmulan ng numero ay ang kabisera, at ito ay lubhang hindi pamilyar. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Julius Reed. Gayunpaman, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Sinulyapan ni Julius Reed ang kanyang telepono at ibababa na sana ang tawag nang sa wakas ay may narinig na boses. Tulog ka na ba? Babae ang may-ari ng boses. Mukha siyang bata at napakaamo ng tono niya. Ako si Sofia Leocadia.
Marahil sa takot na mabitin si Julius Reed, mabilis na nagpakilala si Sofia Leocadia. Ito ba ang numerong nakita ni Ives Abbott para sa iyo? Tanong ni Julius Reed. Sa kaganapan sa araw na iyon, si Ives Abbott lang ang nakakaalam ng kanyang numero. Oo, pero wala akong masamang intensyon, nagmamadaling magpaliwanag si Sofia Leocadia. Tila natatakot na baka hindi maintindihan ni Julius Reed. Ang katotohanan na ang isang kilalang ginang ng kabisera ay tumatawag sa kanya ng maingat sa kalagitnaan ng gabi at kumilos ng maingat ay naging palaisipan para kay Julius Reed. Walang koneksyon ang dalawa. Kung kailangang may isang pakikipag-ugnayan na babanggitin, ito ay sinampal ko ng malakas sa mukha si Fernando Lee noong ika-18 kaarawan ni Sofia Leocadia, at pinagpira-piraso ang limitadong edisyong sports car na iyon na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Nabasag ko rin pala yung chamber pot na ginamit ko dati. Logically, pagkatapos ng ganoong pangyayari sa handaan, dapat magtanim ng sama ng loob si Sofia Leocadia sa akin. Isang magandang party, pero nasira ko. Late na akong tumatawag, ano yon? Matiig ang tanong pa rin ni Julius Reed, dahil masasabi niyang noong araw na iyon ay mahigpit siyang pinoprotektahan ni Sofia Leocadia, hanggang sa punto ng pakikipaghiwalay kay Fernando Lee. Sa totoong dahilan, hindi niya alam. Ang Lee family. Nabalitaan ko lang na ang Lee family mula sa capital ay maaaring magpadala sa iyo ng isang tao. At nagsimula silang kumilos kagabi, nalaman ko sa pamamagitan ng pag-eavesdrop sa isang tawag sa telepono sa bahay. Sinabi ni Sofia Leocadia sa napakalambot na boses, pagkabalik ni Fernando, nabalisa siya sa pag-iisip, sumisigaw na may mga multo sa tuwing makakakita siya ng tao. Maraming doktor ang tinawagan ng pamilya Lee, ngunit walang makapagpapagaling sa kanya, at sa wakas, pagkatapos malaman ang tungkol sa kaguluhan sa birthday party ko, nagpasya silang magpadala ng isang tao na tutugan sa iyo. Salamat, mahinang sabi ni Julius Reed. Ang dalawa sa kanila ay hindi kamag-anak o malapit na kaibigan, kaya't ang katotohanan na sinabi nito sa kanya ang gayong palihim na impormasyon ay nakapagtataka na sa kanya. Maaari ba akong magtanong, bakit mo sinabi sa akin ang mahalagang impormasyon? Ang tanong na ito ay matagal nang bumabagabag kay Julius Reed, at hindi niya moari kung ano ang pakay ni Sofia Leocadia sa paggawa nito. Hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at hindi maaaring malaman ng pamilya Leocadia ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya ano ang punto ng paggawa nito ni Sofia Leocadia? Lalo na sa panganib na masaktan ang Lee family. Siguro naramdaman kong magkakilala tayo. Napabuntong hininga si Sofia Leocadia. Medyo mahina ang kanyang loob, ang mga taong ipinadala ng Lee family ay lahat ay bihasa, dapat kang mag-ingat. Salamat, mag-iingat ako. Mahinahong sagot ni Julius Reed. Matapos ibaba ang telepono, sa isang vilya sa kabisera, sumando si Sofia Leocadia sa sulok ng kanyang silid, mahigpit na hawak ang kanyang telepono sa kanyang mga kamay. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Ang sikat ng araw sa umaga sa Gonzales City ay kakaibang kaningningan, at si Julius Reed ay nagising sa masarap na amoy. Si Keller Radcliffe pala ang gumising ng maaga para magluto, habang hindi pa nakakabangon si Anna Harris sa kama. Mula nang dumating si Anna Harris, nakatira na siya sa Keller Radcliffe, kaya si Julius Reed, ang host, ay namuhay ng mag-isa sa isang silid. Sinadya ni Julius Reed na painitan ang kanyang relasyon kay Keller Radcliffe, ngunit ito ay ganap na nag-ambala ng Anna Harris na ito. Ngayon gusto kong bisitahin ang kumpanya. Ilang mayayamang negosyante mula sa Five River Province ang lahat ay dumating upang tuklasin ang mga pagkakataon sa pamumuhunan. Naka-apron si Keller Radcliffe, abala sa paggawa ng lugaw sa kusina. Alam mo, hindi naging madali para sa Radcliffe Group na makarating sa kinalalagyan ngayon. Alam kong marami kang natutulungan behind the scenes, pero kailangan ko pa ring gawin ang dapat kong gawin. Alam niyang handang mamuhunan ang mga negosyanteng ito marahil dahil gusto nilang bigyan ng mukha si Julius Reed. Sa piging na iyon ng Wilson Group, siya, bilang asawa, ay nakita mismo ang namumunong presensya ng kanyang asawa. Maging ang chairman ng Golden Eagle Group ay kailangang magsalita ng may lubos na paggalang. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin, at kung may mag-abala sa iyo, sabihin mo lang sa akin, at ako na ang bahala sa kanila. Humikab si Julius Reed at saka tumalikod para pumunta sa banyo para magpahangin.
Ang balita mula kay Sofia Leocadia kahapon ay makabuluhan, na nagudyok kay Julius Reed na ilipat ang kanyang mga haka-haka tungkol sa eksperto, na iyon sa kabisera. Si Fernando Lee, na nasaksihan ang mga pugot na ulo sa lahat ng dako, hindi nakakagulat na nabaliw siya. Ngunit ang Lee family ba ay talagang nagkaroon ng ganoong kalaking impluwensya? Darating din ang matanda, at kahit na ang mga tao mula sa panig ng aking ina ay dadalo. Biglang nagsalita si Kella Radcliffe, I want my husband to go to. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 312, Reunion with Grandparent and Apo. Natigilan si Julius Reed, na nagsisipilyo ng kanyang ngipin. Magaling. Makalipas ang 3 segundo, tumango siya. Sa kanyang alaala, tila hindi pa siya tinawag ni Kella Radcliffe ng ganoon kalapit. Pero hiwalay na tayo, hindi ba? Sabi ni Julius Reed na may halong tawa at luha. Kahit na ito ay isang pekeng diborsyo, na sinadya upang linlanggan si Knox Ridge at ang kanyang asawa. Matagal na nila itong inihayag sa publiko. Anong pagkakakilanlan ang dapat niyang gamitin para lumitaw? Kung gayon, bilang isang dating asawa, binigyan siya ni Kella Radcliffe ng isang sulyap, talagang hindi romantiko. Tama, si Lolo at Otis ay namuhunan sa isang kumpanya sa panahong ito at naging mga pangunahing shareholder. Sila ay lalahok din sa pulong ng Radcliffe Group ngayon, at bilang mga dating tagapangulo. Dinala niya ang isang mangkok ng preserved egg at lean meat porridge sa ibabaw, mukhang medyo nag-aalala habang sinasabi niya, palagi akong nakakahanap ng kakaiba. Paano silang dalawa ay bumangon muli sa ganoong kaikling panahon? At sa napakalaking sukat, bukod pa rito, ang partner ay isang malaking grupo mula sa Five River Province. Aling grupo? Umupo si Julius Reed sa hapagkainan, naghihintay sa kanyang asawa na ihain ang lahat ng ulam. Binding Electronics, isang kumpanya sa Five River Province na mahusay sa paggawa ng mga electronic na bahagi. Ang kanilang teknolohiya at kakayahan ay nalampasan na ng hindi bababa sa 5 beses ang Radcliffe Group. Iyan ang kasalukuyang Radcliffe Group, ngunit kumpara sa nakaraan, ang pagkakaiba ay 100 beses. Pumunta si Kella Radcliffe sa pintuan ng silid, ginaaysing si Anna Harris, pagkatapos ay umupo sa mesa at kinausap si Julius Reed. Ang usapin ay lumitaw pagkatapos na dumalo si Zaid Radcliffe sa handaan ng Wilson Group, at kinabukasan, sina Zaid Radcliffe at Wellington ay naging mga shareholder ng Binding Electronics. Binding Electronics, saka alam ko, tumango si Julius Reed. Ang Binding Electronics ay isang subsidiary ng Moonlight Group, at ang tunay na big boss sa likod nito ay si Octavius. Posibleng sa handaan ng Wilson Group, nalaman ni Octavius na si Zaid Radcliffe ang lolo ng kanyang asawa. Malamang ay pinadali niya ng palihim ang kanyang mga empleyado sa kanilang pagpasok sa kumpanya at binigyan sila ng malaking bahagi ng kita. Siyempre, ang perang ito ay isang patak lang sa balde para sa Moonlight Group. Anyway, ang lolo at apo ng Radcliffe ay parehong nagmula sa mga background ng electronic na teknolohiya, ang isa ay dating chairman at ang isa ay dating general manager. Maaari rin silang gumawa ng isang pabor at isaalang-alang ito na nagbabayad ng mataas na presyo para sa pagkuha ng 2 miyembro ng teknikal na kawani. Alam mo, napatingin si Kella Radcliffe kay Julius Reed, na tila pamilyar sa Binding Electronics. Naghapunan ako kasama ang kanilang amo, at kilala ko siya. Tumango si Julius Reed. Nagyayabang. Kilala mo lahat. Nagunat at humikab si Anna Harris habang dahan-daang lumabas ng kwarto. Lahat ng binabanggit ng Kella natin, alam mo. Bakit hindi mo na lang sabihin na kilala mo ang bawat kilalang tao sa Five River Province? Tingnan mo, kaya mo. Nakadapa siya, at tila hindi na malaking isyo ang sugat niya sa binti dahil sa putok ng baril. Sa katunayan, sa pagkain kahapon sa Twilight Mansion, inihalo ni Julius Reed ang lahat ng pinakamagagandang sangkap sa gamot. Libu-libong taon ng buhay ang nagbigay sa kanya ng mga solusyon para sa lahat ng uri ng sakit. Hanggat sapat ang mga hilaw na materyales, maaaring gumaling ang mga menor de edad na pinsala tulad ng kay Anna Harris sa loob ng 3 araw. Ang katotohanan na siya ay maaaring malote sa sahig ngayon ay sapat na ebidensya. Anna, ang paa mo. Laking gulat din ni Kella Radcliffe. Mayroong isang lumang kasabihan na ang mga pinsala sa mga kalamnan at buto ay tumatagal ng 100 araw upang gumaling, ngunit ito ay isang gabi lamang,
at si Anna Harris ay nakakalakad ng walang wheelchair o saklay. Diyos ko, napagtanto din ni Anna Harris na kaya niya talagang maglakad, isang pag-iisip na hindi mapaniwalaan. Kela, pupunta ako sa kumpanya kasama mo ngayon. Kanina pang ang gising si Anna Harris, ngunit tamad siyang kumilos hanggang noon. Ang pag-uusap ni Kela Radcliffe at Julius Reed, narinig niya ang bawat salita. Paanong hindi niya madalaw ang matalik niyang kaibigan na ngayon ay naging tagapangulo at nakikibahagi sa kagalakan. Ang paamo, medyo nag-aalala si Kela Radcliffe, dahil nakakagulat na mabilis ang paggaling ni Anna Harris. Nais niyang tawagan ang doktor upang bigyan ng masusing pagsusuri si Anna Harris, umaasa sa mabilis na paggaling. Ayos na ang paa ko, Kela, baka kagagaling ko lang sa ibang bansa, bakit hindi mo ako ilabas para sigawan? Si Anna Harris ay nagsimulang kumilos ng may pagkakoketesh. Nalaman na niya noon na malaki ang Radcliffe Group, at naisip niyang si Kela Radcliffe ay kabilang sa karaniwang mayamang ikalawang henerasyong iyon. Ngunit habang sila ay naging mas malapit, natuklasan niya na ang pamilya Radcliffe, dahil sa mga kadahilanan ng kasarian, ay palaging pinipigilan si Kela Radcliffe. Kahit na si Kela Radcliffe ay palaging napakahusay, malinaw na ayaw ni Old Master Radcliffe na ibigay ang kanyang imperyo sa kanyang apo, sa halip ay pinapaboran ang mga tagalabas. Kaya nang sumali si Kela Radcliffe sa Radcliffe Group, hindi lamang siya kumikita ng mas mababa kaysa sa ibang mga kumpanya, ngunit ang kanyang katayuan ay napakababa rin. Ang lahat ng ito ay nagmula sa pagsupil ni Otis Radcliffe, Wellington Radcliffe, at iba pa. Kahit tungkol sa isyong ito, pumikit si Old Master Radcliffe. Dahil sinabi na ni Anna Harris sa ganitong paraan, bigyan siya ng mukha at dalhin siya upang tumingin sa paligid. Sabi ni Julius Reed habang nakasubsob ang ulo sa pagkain, nagsasalita habang kumakain. Iyon ay talagang may mga pakinabang nito, na i-save ang pangangailangan na iwanan ang mga tao sa likod upang protektahan si Anna Harris. Kahapon, nagpadala ng mensahe si Cole Nelson sa hating gabi, ang mga taong ipinadala ng Lee family ay inilabas na niya pagkababa nila ng eroplano, ang kanilang mga katawan ay itinapon ng walang iniwan na bakas. Ang batch na ito ng 8 lalaki, pawang mga bihasang mandirigma, ay hindi man lang naisip kung ano ang nangyayari bago sila nawala sa mundong ito ng tahimik. Ang pinakamahirap na kalaban ngayon ay ang utak na patuloy na gumagawa ng mga galaw sa likod ng mga eksena. Ang ganitong marupok na pagtutol ay naging dahilan upang pansamantalang alisin ni Julius Reed ang Lee family sa listahan ng mga sospek. Sa wakas may nasabi kang tao. Tumingin si Anna Harris kay Julius Reed na may bahagyang tagumpay na titig, pagkatapos natin, samahan mo ako sa shop ng kapatid ko para tingnan, kamakailan lang ay nagbukas siya ng hotpot restaurant, at maganda ang takbo ng negosyo. Tinitiyak kong magugustuhan mo ang lasa kapag pumunta ka na. Tama, Julius Reed, nagbabayad ka. Tretuhin mo ako at si Kela Radcliffe sa hotpot. Isang palihim, matagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa lugar ng kapatid mo, at kailangan ko pang magbayad. Umiling si Julius Reed, anong maliit na multo? Bahay ng kapatid ko, hindi sa akin. Humihingal si Anna Harris at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng almusal, sumakay silang tatlo sa iisang sasakyan at tinungo ang gusali ng Radcliffe Group. Kinuha ni Cosmo ang mga tao mula sa Wilson Pavilion at sumunod ng malapit sa likuran, kasama ang mga empleyado ni Aaron Jackson na kinokontrol ang buong sitwasyon sa harapan upang matiyak ang kaligtasan. Habang nasa daan, sinuri ni Kela Radcliffe ang binti ni Anna Harris, laking gulat niya nang makitang halos gumaling na ang mga tama ng baril. Isa lamang itong medikal na himala. Pagdating ng motorcade sa entrance ng Radcliffe Group, nakita nilang puno na ng tao ang entrance. Sina Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe, na nakasuot ng mag-ara, ay nakatayo sa pasukan ng gusali, nakikisalamuha sa mga miyembro ng Radcliffe clan. Maraming mga tao ang nagsuot ng mga ngiti, tinatrato pa rin si Zaid Radcliffe na parang siya ang tagapangulo. Sa tabi nila ay nakatayo ang isang matabang lalaki, na mukhang CEO ng North Power Electronics. Ipinakilala ni Zaid Radcliffe ang mga panloob na miyembro ng pamilya at ilang empleyadong tapat sa kanya sa taong grasa. Malinaw na kinuha niya ang kanyang sarili bilang chairman ng Radcliffe Group. Ito rin ang isyo na pinakakailangang lutisin ni Kela Radcliffe. Kahit na pinalitan niya ang maraming mga tagapamahala,
Karamihan sa mga tao ng kumpanya ay hindi kusang loob na tinanggap siya bilang tagapangulo, itinuring pa rin si Zaid Radcliffe bilang helmsman ng negosyo. Bumaba ka sa kotse. Itinulak ni Kela Radcliffe ang pinto ng kotse at naglakad patungo sa entrance ng gusali. Oo, Presidente Radcliffe. Nakita ni Otis Radcliffe si Kela Radcliffe at biglang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 313, Uncooperative Security Guard. Si Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe ay natalo na, tulad ng mga asong gala na pinalayas sa Radcliffe Group. Ngunit sino ang makakaalam na pinapaboren ng kapalaran ang mga matapang? Noong nasa pinakamababa na ang lolo at apo, nagkaroon ng ideya si Zaid Radcliffe at talagang dumalo sa party ng hapunan ng Wilson Group, na nakilala ang isang grupo ng mayayamang negosyante mula sa Five River Province. Nang gabing iyon, ang boss ng Brogan Electronics Company, si Ham Kalio, ay tumawag ng may masigasig na pagbati bago malinaw na sinabi na ang kanyang kumpanya ay kulang sa mga talento tulad ni Zaid Radcliffe, inalok siya ng malaking sweldo, at direktang ibinigay sa kanya ang posisyon ng General Manager. Si Otis ay natural na naging taong namamahala sa linya ng produksyon. Maging ang may-ari ng Moonlight Group, si Miguel Abbott, at ang chairman ng Golden Eagle Group ay bumili ng mga bahagi sa Brogan Electronics at nagsimula ng mga pakikipagtulungan sa Radcliffe Group. Napagtanto ni Zaid at ng kanyang apo na si Otis na dumating na ang kanilang pagkakataon na baguhin ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, determinado silang year-okan si Kela Radcliffe at ipaghiganti ang nakaraan nilang kahihiyan. Ngayon, ang lolo at apo ay partikular na nagtipon ng mga miyembro ng pamilya at mga lokal na negosyante ng Five River Province upang salubungin ang pagbisita ng dalawang nangungunang figure mula sa lalawigan. Nang makita ni Otis si Kela Radcliffe, hindi niya naiwasang ipagmalaki ang kanyang bagong katayuan. Kung iisipin, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi, maupo na lang sana ako bilang chairman sa Radcliffe Group, na marahil ay wala ng sapat na puwang para sa paglago sa hinaharap. Pinitik ni Otis Radcliffe ang kanyang mga daliri, na mayabang na sinabi, ang isang maliit na lugar na tulad nito, paano ito maglalaman sa akin, ang Crossing the River Dragon. Napabuntong hininga siya, tunay na nakikita ng langit ang katotohanan. Hindi ba't ang pagkalugi ay maaaring maging pakinabang? Ako na ngayon ang namamahala sa linya ng produksyon ng Brogan Electronics, na kumukuha ng milyon-milyon sa isang buwan. O tama, alam mo ba kung bakit dumating ang dalawang matandang bisita ngayon? Para sa ating matanda, sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, na parang sa pamamagitan ng naunang pag-aayos, ay parehong tumawag noong nakaraang gabi. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga kasiyahan, iminungkahi nilang bisitahin ang Radcliffe Group ngayon upang isulong ang isang kooperasyong sapat na makabuluhan para mayanig ang Gonzales City. At nang marinig ang balitang ito, si Ham Kalio, ang boss ng Brogan Electronics, ay personal na inihatid sina Zaid at Otis Radcliffe pabalik sa Gonzales City. Ito ay talagang isang matagumpay na pagbabalik. Ikaw si Otis, tama. Bago pa makapagsalita si Kela Radcliffe, lumapit si Anna Harris at binigyan siya ng isang beses, logically speaking, kapatid mo si Kela. Ganoon ka ba nagsasalita sa sarili mong kapatid? Sino ka? Si Otis Radcliffe, nang makita ang isang babae na biglang lumitaw, ay naiinip na ikan-away ang kanyang kamay, security, tanggalin mo ang mga nakabantay na ito. Si Mr. Abbott at Boss Potter ay darating para personal na inspeksyonin ang grupo. Ang pagbisitang ito ay napakahalaga para sa buhay ng grupo. Anumang pagkakamali, at hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Oo, young master. Ang mga taong ito ay tapat kay Zaid Radcliffe, at kahit na halos secure na si Kela Radcliffe sa posisyon ng chairman, hindi pa rin nila siya nirerespeto. Ngayong matagumpay na nakabalik ang lolo at apo ng pamilya Radcliffe, natural, nagbigay ito ng pag-asa sa mga matandang empleyado ng Radcliffe family. Isinagawa nila ang mga order ng walang anumang diskwento. Ma'am, umalis na po kayo. Dalawang walang ekspresyong security guard ang lumapit na may mabagsik na mukha. Anong ginagawa mo? Ako ang chairman, at ang babaeng ito ay kaibigan ko. Tumabi ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Kela Radcliffe at dumiretso kay Anna Harris, marahas na saway. Nagre-rebel ka ba? Stop playing dumb, can't you hear the chairman? Napansin ni Dempsey Davenport,
ang Chief Financial Officer, ang isang bagay na mali at agad ding tumakbo. Bilang isang direktang subordinate ng Keller Radcliffe, mayroon din siyang malaking kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Nagpalitan ng tingin ang dalawang security guard na parang walang narinig, diretso pa rin ang tingin kay Anna Harris. Kayong dalawa ay opisyal na ngayong tinanggal. Dalhin ang iyong mga kontrata at magtungo sa departamento ng HR upang i-proseso kaagad ang mga nauugnay na gawain. Si Dempsey Davenport, na lalong nagalit sa pag-iisip tungkol dito, ay natagpuan silang dalawa na matigas ang ulo na parang kahoy. Sa loob ng Radcliffe Group, binigyan ni Keller Radcliffe si Dempsey Davenport ng autoridad na mag-hire at magpaalis, na epektibong ginawa siyang gumaganap na chairman kapag wala si Keller. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga pagbabahagi ay nasa kamay ni Keller Radcliffe, kaya ang board ay walang iba kundi isang formalidad. Sino ka sa palagay mo para tumuro sa mga tao ng aming grupo? Nang makitang humakbang si Dempsey Davenport, agad na nagdilim ang mukha ni Otis Radcliffe. Ako ang Chief Financial Officer at ang Chairman's Assistant ng Radcliffe Group. Maaari ko bang itanong, Mr. Otis Radcliffe, ano ka ba talaga sa Radcliffe Group? Si Dempsey Davenport ay likas na mabilis, at nang harapin ang pang-aasar ni Otis Radcliffe, natural na gusto niyang gumanti. Ako, saglit na nawala nang masabi si Otis Radcliffe. Kahit na sumikat siya at hindi na kailangan pang magsikap para makuha ang Radcliffe Group, sa pagtatapos ng araw, isa pa rin siyang na-kick-out sa Radcliffe family. Sa loob ng Radcliffe Group, matagal nang tinanggal ang kanyang pangalan. Bukod dito, ang halaga ng pera na kanyang kinukurakot at kinuha bilang mga suhol sa panahon ng kanyang panunungkulan ay ginawang publiko ni Dempsey Davenport upang bigyan ng babala ang mga miyembro ng Radcliffe family. Kung hindi dahil sa nakialam si Keller Radcliffe, base lang sa mga halagang iyon, sapat na sana si Otis Radcliffe para makulong ng tuluyan. Kaya, si Otis Radcliffe ay nagtanim ng sama ng loob kay Dempsey Davenport sa mahabang panahon. Anong problema? Wala kang masabi. Matagumpay na ngumiti si Dempsey Davenport at tumingin sa dalawang bodyguard na nasa harapan niya, dahil handa kang magtrabaho kasama niya, umalis ka na sa kumpanyang ito. Paalalahanan kita, basta't binabayaran ka ng Radcliffe Group, gawin mo ang iyong mapahamak na trabaho. Ikaw dam babae, sino ka sa tingin mo, kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Sampal, lumapit si Otis Radcliffe at walang babala, sinampal siya sa mukha. Matagal na siyang nagtitimpi, na dati ay hindi mailabas ang kanyang galit, at ngayong bumalik siya sa kaluwalhatian, natural na gusto niyang magpakita ng kulay kay Dempsey Davenport. Ito ay hindi gaanong sampal kay Dempsey Davenport mismo, at higit pa sa isang direktang pagsuwi sa dignidad ni Keller Radcliffe. Otis, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nang makitang sinampal si Dempsey Davenport, agad na lumapit si Keller Radcliffe at sinigawan ang bantay ng pinto, hulihin ang lalaking ito at tumawag ng pulis ngayon din. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa sa sarili niyang kapatid. O marahil, hindi niya talaga ito tinuring na kapatid niya. Ngunit habang nagsasalita siya, ang mga gwardya ay nakatayong parang mga estatwa, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ikaw, huminga ng malalim si Keller Radcliffe, puno ng kahihiyan ang mukha. Otis, ang lakas ng loob mong saktan ako. Nang makitang hindi rin makapag-utos si Keller Radcliffe sa mga gwardya, dumiretso si Dempsey Davenport at kinamot ang mukha ni Otis Radcliffe. Habang nangungulit, nagmumura siya, walang pusong bastard, how dare you hit me? Baliw na asong babae. Hindi pa nakabantay si Otis Radcliffe at agad na bakat ang mukha sa matatalas na kuko ni Dempsey Davenport. Kunin mo siya. Umiwas siya habang nag-uutos sa mga security guard. Sa totoo lang, hindi nila kailangan ang kanyang mga utos, dahil nagsimula nang lumapit ang mga gwardya matapos siyang kumilos ni Dempsey Davenport. Ang mahinang katawan ni Dempsey Davenport ay hindi tugma sa isang grupo ng malalaking lalaki, nahuli siya sa isang iglap na parang maliit na manok. Bitawan mo siya. Si Keller Radcliffe ay lubusang nagalit. Hindi katanggap-tanggap ang mabuli ng mga tagalabas sa pasukan ng sarili niyang kumpanya, at huwag pansinin siya ng mga security guard, ang CEO, at sa halip ay tulungan si Otis Radcliffe at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang mga maling gawain. Kumuha si Otis Radcliffe ng tisyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Ikaw dam babae, tuturuan kita ng leksyon ngayon.
Ipaunawa mo kung ano ang mangyayari kapag nasaktan mo ang iyong master. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang manggas at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Dempsey Davenport. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, biglang humakbang si Julius Reed, na nasa likod ng grupo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 314, Gustong lumaban, tapos lumaban. Nang marinig ang boses, tumangala si Otis Radcliffe at nakita si Julius Reed na humarap. Ikaw ba? Ang lalaking ito, na gumising sa kanya mula sa kanyang mga panaginip ng hindi mabilang na beses, ay hindi malilimutan kay Otis Radcliffe habang buhay. Sa una, ang kanyang mga binti ay nabalian ni Julius Reed, at ito ay gumastos kay Zaid Radcliffe ng maraming pera upang mailigtas siya. Ngunit ngayon, si Otis Radcliffe ay hindi na ang parehong tao, nakatayo sa likod ng isang malaking grupo ng pananalapi na may malaking bahagi ng Binding Electronics sa kanyang mga kamay. Pagharap kay Julius Reed, hindi na siya mahiyain gaya ng dati. Sa kabaligtaran, gusto niyang maghiganti. Isa ito sa mga dahilan ng kanyang pagbabalik sa Radcliffe Group. Sino sa tingin ko? Ito ay walang iba kundi ang manugang ng ating Radcliffe family, Julius Reed, Mr. Reed. Sabi ni Otis Radcliffe na may panunuya. Parang nakalimutan na niya noon pa lang, binugbog siya ni Julius Reed at tumakas palabas ng gusaling ito na parang asong gala. Talagang magaling kang alalahanin ang mabuti, ngunit hindi ang masama. Nakangiting itinuro ni Julius Reed si Otis Radcliffe at sinabing, ngayon, tuturuan kita ng asal, tawagin mo akong bayaw. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay tumingin si Anna Harris na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ano ang oras para dito? Kapag wala man lang siyang pakialam sa sarili niyang kapatid na si Keller Radcliffe, maaabala ba siya sa isang bayaw? At siya na ang humakbang pasulong. Haha, nagbibiro ka ba? Sandaling natigilan si Otis Radcliffe bago humagalpak ng tawa. Julius Reed, dapat tingnan mo talaga ang sarili mo bago ka mag-splash, sa tingin mo karapat-dapat kang tawaging bayaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon, hindi lang kita tatawaging bayaw, kundi aalagaan din kita. Itinuro niya ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bakas ng hinanakit, naaalala mo ang oras na binali mo ang aking mga binti, tama. Lagi kong nasa isip iyon. Hindi malilimutan ni Otis Radcliffe ang matinding sakit hanggang ngayon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na may bumugbog sa kanya ng labis. Naaalala mo pa iyon, akala ko magaling kang alalahanin ang mabuti ngunit hindi ang masama. Tumango si Julius Reed at itinuro si Dempsey Davenport, sa mga babae, hindi ba dapat maging maliit ka? Sa loob ng Radcliffe Group, walang gaanong tapat kay Keller Radcliffe, at isa si Dempsey Davenport sa kanila. Bakit ako makikinig sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Malamig na bamantong hininga si Otis Radcliffe, muling bumalik sa dati niyang pang-aalipusta. Sa kanyang panahon sa Binding Electronics, napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang kumpanya. Ang Radcliffe Group ay itinuring na isang nangungunang tech consortium sa Gonzales City, ngunit kumpara sa Binding Electronics, ito ay isang dekada sa huli. Ang paglalakbay sa Five River Province ay hindi lamang nagbigay ng magandang kinabukasan para kay Otis Radcliffe kundi nagpalawak din ng kanyang pananaw at lalo pa siyang naging disdain sa Radcliffe Group. Ako ang dating asawa ni Keller Radcliffe, at ang aking dating asawa ay ang chairwoman ng korporasyong ito. Itinuro ni Julius Reed ang mga tile sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, na nakangiti habang nagsasalita, mahigpit na pagsasalita, kahit na pagkatapos ng aming diborsyo, pagmamay-ari ko pa rin ang kalahati ng mga bahagi sa lugar na ito. Kaya ngayon, nakikipag-usap ka sa isa sa mga may-ari ng korporasyong ito, mas mahusay na bantayan ang iyong tono. Dahil inihayag na niya ang balita ng kanilang diborsyo kay Knox Ridge at sa iba pa, malamang na alam na ito ng Radcliffe family sa ngayon. Kung magpapanggap ka, kailangan mong gawin ito ng lubusan, saan ka man pumunta. Dating asawa, natigilan noong una si Otis Radcliffe, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, ikaw, itong walang kwentang talunan, sa wakas ay natapon na. Hindi inaasahan iyon. Noon ay napakadedikado mong gawing chairwoman si Keller Radcliffe, at ngayon, gumagawa ka lang ng damit pangkasal para sa iba. Naku-curious ako, ano ang pakiramdam? Dati,
Inaasahan ng lahat sa Radcliffe family na magdiborsyo sina Kella Radcliffe at Julius Reed, para tuluyang maalis ng pamilya ang kahihiyan. Ngunit hindi ninais ni Otis Radcliffe na mangyari iyon. Hanggat patuloy na ginugulo ni Julius Reed si Kella Radcliffe ay naging komportable siya. Ngayong hiwalay na ang eyesore na ito ng isang bayaw at Kella Radcliffe, medyo hindi siya makaramdam ng kasiyahan dito. Hindi ba ibig sabihin ay nawala na rin ang nag-iisang weak point ni Kella Radcliffe? Ano ang lasa? Hindi masyadong masarap, dahil hindi mo pa ako tinatawag na brother-in-law. May ngiti pa rin sa mukha si Julius Reed, walang bakas ng galit. Tila walang ideya ang lolo at apo na ito kung ano ang nangyayari sa bahay sa Five River Province. Ba, ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na tawaging bayaw, ko. Tiningnan ni Otis Radcliffe si Julius Reed nang may pang-aalipusta at naiinip na sinabi, maghintay hanggang haharapin ko ang babaeng ito, pagkatapos ay aayusin ko ang score sa iyo. Ngayon, kung wala si Kella Radcliffe bilang kanyang payong, hindi naging hamon para kay Otis Radcliffe na alagaan si Julius Reed. Inayos niya ang kanyang damit at dahan-daang pinunasan ang mga galos sa kanyang mukha, lumakad papunta kay Dempsey Davenport, lumuhad ka, at marahil ay hahayaan kung mawala ang mga nakaraan. Kung hindi, dahil sa mga pinsala sa iyong mukha, maaari kong malugi ang iyong pamilya. Walang hiyang bagay, tumigil ka na sa pagpapakitang gilas dito. Pinandilatan ni Dempsey Davenport ang mga security guard sa tabi niya at malakas na nagmura, wala kayong iba kundi mga taksil na mersenaryo. Kinukuha ang pera ni Kella Radcliffe ngunit pinaglilingkuran si Otis Radcliffe, kahit isang aso ay magiging mas loyal kaysa sa inyo. Siya ay labis na nadismaya sa mga taong ito. Bobo na babae, hindi ka pa rin nagsisi. Ngayon, sa harap mismo ng kapatid ko, tuturuan kita ng leksyon. Matagumpay na tiningnan ni Otis Radcliffe si Kella Radcliffe, itinaas ang kanyang manggas, handa ng sampilan si Dempsey Davenport. Hoy, wala bang haharap sa manggugulo dito? Sa isang casual na pahayag lamang ni Julius Reed, maraming nakaitim na security guard ang dumagsa mula sa likuran, nakasuot ng kapareho ng mga nakapaligid sa Dempsey Davenport, suot ang unipormeng inisyo ng Radcliffe Group. Sino kayong mga tao? Ang pinuno ng pangkat ng seguridad, nang makita ang mga lalaking ito na sumugod, biglang nakaramdam ng premonition na ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos. Bang! Bang! Hindi umimik ang mga lalaki, naglabas na lang ng kanilang mga batuta at nagsimulang mabangis na bugbugin ang mga security guard sa paligid ng Dempsey Davenport. Makalipas ang 100 segundo, ang mga gwardya na sumunod kay Otis Radcliffe ay nakahandusay sa lupa, namimilipit sa sakit at umaangal. Ang lakas ng pakikipaglaban ng dalawang grupo ay hindi sa parehong antas, hindi man lang sila makatagal ng 5 segundo. Mayroon ba kayong, nagrebelde ba kayong lahat? Nagulat din si Otis Radcliffe sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, na reflexively na umatras. Ngunit bago pa man siya makalayo, 2 pares ng kamay ang biglang sumulpat sa kanyang likuran, hila-hila siya sa harap mismo ng Dempsey Davenport. Anong gagawin mo? Muling sumilay ang takot sa mga mata ni Otis Radcliffe. Binabalaan kita, pagkatapos ng araw na ito, ako ang magiging chairman ng Radcliffe Group, at ang Radcliffe Group ay makukuha ng North Energy Electronics at magiging bahagi nito. Tumingin siya sa mga security guard sa magkabilang panig at nagsalita na may banta ng pagbabanta. Kung maglakas loob kang hindi gumalang sa akin, pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan. Sa kabilang banda, kung makikinig ka sa akin ngayon, kapag nakuha ng North Energy Electronics ang Radcliffe Group, mas marami kang makukuhang pera. Sa harap ng interes, naniniwala siyang walang tatutol sa pera. Ngunit ang mga security guard na ito ay nakatayong parang mga robot, ganap na hindi gumagalaw, na walang ni isang ripple sa kanilang mga mukha. Otis Radcliffe, ang hindi pag-aaral mula sa nakaraang parusa ay talagang hindi isang magandang bagay. Lumapit si Julius Reed sa Dempsey Davenport at gumawa ng please gesture, gawin ang gusto mo, pindutin kung gusto mo. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Ang mga taong ito, nawala sandali si Dempsey Davenport, masyadong biglaan ang turnaround. Tumingin siya kay Kella Radcliffe, na naglahad din ng kanyang mga kamay para ipahiwatig na wala siyang alam. Otis Radcliffe kang bastard, ang lakas ng loob mong saktan ang isang babaeng katulad ko. Pinatibay ni Dempsey Davenport ang kanyang puso,
Nagpa siya na pindutin muna at mag-isip sa ibang pagkakataon, hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Thud. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 315, Knox Ridge Falls. Bitawan mo ako. Pilit na kumawala si Otis Radcliffe, ngunit parang bisyo ang pagkakahawak sa kanya ng malaking kamay ng security guard. Baliw na babae, tumigil ka nga. Pilit niyang sinubukang umiwas, ngunit hindi naging pushover si Dempsey Davenport. Ang mataas na takong sa kanyang kamay ay bumagsak na parang baliw, agad na nag-iwan sa ulo ni Otis na duguan at bagbog. Anong nangyayari? Masyadong malakas ang kaguluhan at malinaw na ikinaalarma si Zaid Radcliffe at ang mga tao ng Radcliffe clan sa pasukan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ito? Palayain mo kaagad ang iyong master. Nang makitang puno ng dugo ang mukha ni Otis matapos tamaan ni Dempsey Davenport, nagulat at nabigla si Zaid Radcliffe. This time they had come in high spirits, para lang turuan si Kela Radcliffe ng leksyon. Bago umalis, nakipag-ugnayan na si Zaid sa mga miyembro ng Radcliffe clan, na pagkatapos ay ipinasa ang mensahe sa mga empleyado sa ibaba. Dahil dito, si Otis lang ang nakikinig sa security guard kanina. Ngayong ang sarili niyang apo ay nabugbog ng ganito, paanong hahayaan ni Zaid Radcliffe ang usapin? Siya na ngayon ang general manager ng Northern Power Electronics, at ang isang layunin ng paglalakbay na ito ay makuha ang Radcliffe Group, gayon din ang pagwawakas ng pakikipagtulungan kay Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Kapag naging matagumpay ang deal na ito, hindi lamang malalampasan ng kanyang net worth ang kanyang mga dating kapalaran, ngunit itataas din niya ang Radcliffe family sa top-tier elite. Ang apo mo ay masuwayin, at may nagbibigay sa kanya ng disiplina na hindi mo magagawa. Sabi ni Julius Reed sa mabagal na pagguhit. Isang grupo ng mga bastard. Si Zaid Radcliffe ay sumugod, kinuha ang mataas na takong mula kay Dempsey Davenport, at malakas na hinampas ito sa lupa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maging napakalupit sa aking apo? Ang mataas na takong ay matalim, at pinalakas ng kanyang pagkauhaw sa paghihiganti. Si Dempsey Davenport ay nagbukas ng ilang mga sugat sa ulo ni Otis, na may dugong umaagos sa kanyang noo. Apo, ayos ka lang ba? Nagmamadali siyang naglabas ng panyo sa bulsa at galit na pinunasan ang dugo sa mukha ni Otis. Kayong mga aso, nangangahas na makipag-alitan sa paniniil. Itinaas ni Zaid Radcliffe ang kanyang kamay para hampasin ang mukha ng security guard, ngunit bago pa mapunta ang sampal ay mahigpit na hinawakan ng guard ang kamay nito. Ang mga bagong dating na security guard na ito ay tapat kay Aaron Jackson at nagpalit ng mga uniforme ng seguridad ng Radcliffe Group upang matiyak ang kaligtasan ni Kela Radcliffe at ang kaayusan sa loob ng grupo. Inaasahan ni Julius Reed na susubukan ng lolo at apo ng Radcliffe na makakuha ng mga puso sa ganitong paraan, kaya naghanda siya ng maaga, hindi inaasahan na ito ay talagang magagamit. Anong ginagawa mo? Nagpumigla si Zaid Radcliffe. Ngunit ang lakas ng guard ay lubos na nagpa-immobilize sa kanya. Kela Radcliffe, nalampasan mo talaga ang sarili mo. Pagkuha ng seguridad para pigilan ang sarili mong lolo, kung may mabalitaan tungkol dito. Pakawalan mo sila. Kaway ni Julius Reed, agad binitawan ng mga tanod sina Zaid at Otis Radcliffe. Ikaw, sa pagmamasid sa mga gwardya na sumusunod sa utos ng napakabilis, tumingin si Zaid Radcliffe kay Julius Reed na may halong pag-iingat at paggalang. Kahit na ang isang hanggal ay maaaring hulaan ang mga ito ay mga tao ni Julius. At ang kanyang sariling mga pinagkakatiwalaang tauhan ay binugbog sa lupa, walang tigil na humahagulgol. Tara na, malamig na sumangot si Zaid Radcliffe at humakbang patungo sa gusali ng Radcliffe Group. Malapit nang dumating ang mga mahahalagang bisita, at hindi niya mapalampas ang pagkakataong ito na ibalik ang kanyang kapalaran. Maghintay ka lang. Nais ni Otis Radcliffe na maghayganti kay Dempsey Davenport, ngunit nang makita niya ang mga nakapaligid na gwardya, naglabas siya ng isang malupit na banta at tinalo ang isang masungit na pag-atres. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban sa isang natatalo na labanan, ang dami niyang naintindihan. Si Kela Radcliffe ay nalulungkot din pagkatapos ng naturang insidente, ngunit ang pag-host kina Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay isang bagay na pinakamahalaga, kaya pinilit niyang pumasok sa gusali. Ngunit nang siya ay humakbang pasulong, tumunog ang kanyang telepono, ito ay ang Knox Ridge. Ma'am,
Anong meron? Hindi gaanong nag-uusap ang mag-ina mula noong huli nilang pagtatalo. Kahit na sa wakas ay naging masaya ang kanyang mga magulang sa paghihiwalay ni Julius Reed, ang mga sumunod na panggigipit sa pananalapi at pagharap sa mga katanungan mula sa mga kamag-anak at kaibigan ay nagpapigil kay Knoxridge na makaramdam ng anumang kagalakan. Naging abala siya sa dalawang bagay kamakailan. Ang isa ay upang tulungan si Kela Radcliffe na makahanap ng isang bagong kasintahan, at ang pangalawa ay ang gumawa ng mga overture kay Zaid Radcliffe. Pagkatapos ng lahat, siya ang biolohikal na ama ni Burl Radcliffe at kamakailan lamang ay naging pangkalahatang tagapamahala ng North Energy Electronics. Ang kanyang katanyagan ay mas mataas kaysa dati. Paano nang ahas si Knoxridge na saktan ang gayong elder? Kela, ako ang tatay mo. Biglang nahimatay ang nanay mo at ginagamot ngayon sa Central Hospital. Ang sabi ng doktor ay napakalubha ng kondisyon niya, kailangan mong pumunta kaagad. Dumating sa telepono ang agarang boses ni Burl Radcliffe. Anong nangyari? Sa sinabi ni Burl Radcliffe, nakaramdam si Kela Radcliffe ng pagkabigla sa kanyang puso. Bagamat karaniwang palalo si Knoxridge, palagi siyang nasa mabuting kalusugan. Siyempre, hindi ito mapaghihiwalay sa 3 taong pagluluto ni Julius Reed. At sa ganoong kagyat na tawag sa telepono, hindi maiwasang matens ang nerbiyos ni Kela Radcliffe. Sinabi ng doktor na ito ay cerebral hemorrhage, ang kondisyon ay lubhang mapanganib. Pumunta ka na rito ngayon, o baka hindi mo makita ang iyong ina sa huling pagkakataon. Malakas na sumigaw si Zaid Radcliffe sa telepono, Knoxridge, kailangan mong kumapit, papunta na ang anak natin, huwag mo kaming iwan ng mag-ama. Tay, saang kwarto po kayo? Papunta na po ako. Naduraj ang puso ni Kela Radcliffe, at bahagyang nanginig ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Dahil sa biglaang pagkakasakit ng kanyang biolohikal na ina, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito at hindi hinayaang bumagsak ang mga ito. Ikalimang palapag, Room 503. Kailangan mong magmadali, kung huli ka, baka hindi mo na makita ang nanay mo sa huling pagkakataon. Nang matapos magsalita si Zaid Radcliffe ay dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Anong mali? Nang mapansin na wala ang mood ni Kela Radcliffe, mabilis na pumunta si Julius Reed. Kailangan kong pumunta sa Central Hospital, Julius, samahan mo ako. Namumula ang ilong ni Kela Radcliffe habang pinipigilan ang mga luha. Madam Chairman, kumusta na si Mr. Abbott at Boss Potter? Mukhang problemado si Dempsey Davenport. Hindi naging madali para sa Radcliffe Group na magtatag ng mga ugnayan sa dalawang pangunahing negosyo. Kung matuklasan ng mga bumibisitang CEO na wala ang chairman, ano ang iisipin nila? Ang pulong na ito ay mahalaga sa kinabukasan ng grupo. Bukod dito, kasama ang lolo at apo ng Radcliffe na nanunood tulad ng mga tigre, na alam kung ano ang maaaring mangyari kung wala si Kela Radcliffe. Sinusunod na ng pamilya Radcliffe ang mga direktiba ni Zaid Radcliffe, at kung wala si Kela Radcliffe doon, tuluyang mawawala ng kontrol ang grupo. Hindi ako makapag-alala tungkol dyan ngayon. Pinatibay ni Kela Radcliffe ang kanyang puso at inutusan si Dempsey Davenport, pakiusap tanggapin ang dalawang CEO sa ngalan ko. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamay ni Julius Reed at tumakbo patungo sa parking lot. Ang nanay ko ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage, natatakot ako. Habang nagsasalita siya, sa wakas ay hindi na napigilan ni Kela Radcliffe ang kanyang mga luha. Napakalusog ng nanay mo, paano siya nagkaroon ng cerebral hemorrhage? Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed, pakiramdam niya ay may mali. Sa kanyang mga taon sa Radcliffe family, sa pamamagitan ng kanyang sariling mga alaala, nabalance niya ang iba't ibang sangkap sa kanilang dieta, na tinitiyak na ang mga Radcliffe ay hindi magdurusa sa anumang mga sakit. Sa katunayan, sa loob ng 3 taon mula nang ikasal siya sa pamilya, bukod sa paminsan-minsang sipon, ang kalusugan ng maliit na sambahayan ng Radcliffe na ito ay medyo matatag, at hindi sila inaasahang magkakaroon ng anumang mga problema sa loob ng maraming taon. Ito ay isang tawag mula sa aking ama. Julius, alam kong mayroon kang mga isyu sa aking ina, ngunit siya ang aking ina ng kapanganakan, at sa mga oras na tulad nito, mangyaring huwag itong ipagtanggol sa kanya. Umupo si Kela Radcliffe sa likod ng manibela, ang kanyang mga salita ay may bahid ng kalungkutan. Sige, ako na ang magdadrive. Total kaya ko namang magmaneho ng mas mabilis.
Ayaw nang magsalita pa ni Julius Reed. Ang sobrang pag-uusap ay mauuwi lamang sa hidwaan sa pagitan nila ni Keller Radcliffe. Hanggat nandoon siya, ligtas si Keller Radcliffe. Okay, sa mga ganoong sandali, hindi na nakipagtalo si Keller Radcliffe kay Julius Reed, at bumaba na lang ng sasakyan para umupo sa passenger seat. Boom! Sa dagandong ng makina, mabilis na tumakbo si Julius Reed patungo sa Central Hospital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 316, Halika Muli sa Isang Araw. Nang makita ang numero ni Zaid Radcliffe sa call record, nablangko ang isip ni Keller Radcliffe. Ito ay, kinusat niya ang kanyang mga mata, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito sa sandaling iyon. Simple lang, gusto ng lolo mo na ihatid ka ng mga magulang mo sa ospital. Umakyat si Julius Reed sa ulo ng kama, walang humpay na pumitas ng isang bungkus ng ubas, at sinimulan itong kainin ng may sarap. Hikayatin mo ako doon para saan? Hindi pa rin maintindihan ni Keller Radcliffe, sobrang dami na niyang pinagdaanan sa loob lang ng kalahating oras, at hindi na mahabol ng utak niya. Ngayon, dalawang mayayamang negosyante mula sa Five River Province, sina Stanislaus Potter at Miguel Abbott, ang bumalik sa Radcliffe Group para bisitahin. Kung nandoon ka, natural, ikaw, ang chairman, ay babati sa kanila. Habang sinasabi niya ito, si Julius Reed ay naghagis ng ubas sa kanyang bibig, ngunit kung wala ka roon, sino sa mga naruroon ang magiging kinatawan? Lolo, naunawaan agad ni Keller Radcliffe ang punto ni Julius Reed. Ngayon, dinala ni Zaid Radcliffe ang pinuno ng Binding Electronics sa Radcliffe Group, at kung wala siya, ang chairman, bilang isang negosyo ng pamilya, natural na tatanggap ni Zaid Radcliffe, ang clan leader, ang dalawang pinarangalan na panauhin. Sa kasong iyon, ang gawain ng pagkuha ng Radcliffe Group at pag-abot ng pakikipagtulungan sa dalawang malalaking negosyo ay mapapasan sa balikat ni Zaid Radcliffe. Ang Radcliffe Group, bagaman mahusay na umuunlad sa ilalim ng pamamahala ni Keller Radcliffe, ay pagkatapos ng lahat ng isang lokal na negosyo, at kumpara sa malalaking kumpanya, ito ay mas maliit pa rin sa sukat. Dad, Mom, ganito ba talaga? Hinawakan ni Keller Radcliffe ang kanyang telepono, diretsyong nakatingin sa Knox Ridge at Burl Radcliffe. Ito, hindi kami nang ahas na salungatin ang kagustuhan ng lolo mo. At alam mo, kasama na ngayon sina Old Master Radcliffe at Otis Radcliffe sa mga controllers ng Binding Electronics, at ang susunod na hakbang ay makuha ang Radcliffe Group. Hindi kami nang ahas na mabaygo na makipagtulungan, at higit pa, ito ay para sa iyong ikabubuti. Si Knox Ridge, na tinanggap ang hindi maiiwasan, ay nagsimulang maglaro ng emosyonal na card, hindi na mapipigilan ngayon si Old Master Radcliffe. Kapag matagumpay niyang nakuha ang Radcliffe Group, ang susunod na hakbang ay ang pakikitungo sa iyo. Lahat ng ginagawa namin ay para sa iyong ikabubuti. Oo, kami ng nanay mo ang may pinakamagandang intensyon, lahat para sa iyo. Kela, isuko mo na, hindi ka mananalo laban kay Old Master Radcliffe. Bumulong si Burl Radcliffe mula sa kanyang tabi. Fine. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain ko. Snap. Inihagis ni Keller Radcliffe ang kanyang telepono sa sahig at lumabas ng silid ng ospital. Mas maraming problema kaysa tulong. Umiling si Julius Reed, pinagmamasdan ang nalilitong mag-asawa, pagkatapos ay lumingon upang sundan si Keller Radcliffe. Paglabas niya, nakita niya si Keller Radcliffe na nakaupo sa hagdan, umiiyak. Halika, tingnan mo ang lahat ng mga taong ito na dumadating at umaalis, iisipin nilang binyo buli kita kung wala silang alam. Napaupo si Julius Reed sa lupa, naglabas ng mansanas, at mabilis na sinimulan itong balatan gamit ang isang maliit na kutsilyo na kinuha niya sa kanyang baywang. Pagkalipas ng 5 segundo, isang binalatan na mansanas ang inilagay sa harap ni Keller Radcliffe. Saan galing? Napangiti si Keller Radcliffe sa pamamagitan ng kanyang mga luha, kinuha ang mansanas, at kinagat ito ng mataba. Ninakaw mula sa iyong ina. Pagkatapos na maipasa ko iyon, dapat man lang akong mamolekta ng kaunting interes. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Julius Reed ang isang bungkos ng mga ubas mula sa kanyang manggas. Hindi masama ang mga ubas na ito, dapat kong sabihin, ang iyong mga magulang ay marunong magsaya sa buhay. 12. Siguradong huli na para magmadaling bumalik ngayon.
Napatingin si Kela Radcliffe sa kanyang relo, it was 10:30, at ang dalawang boss ay dapat nakara-rating lang sa Radcliffe Group. Talagang walang awa si Lolo, sa isang hakbang na iyon para hilahin ang tigre palayo sa bundok, tuluyan na niya akong ini-sideline. Medyo nasaran ng loob si Kela Radcliffe. Tunay na napakalakas ng Binding Electronics, ngunit hindi pa sapat ang lakas upang direktang lunukan ang Radcliffe Group. Ngunit kung ang Moonlight Group at Golden Eagle Group ay nakialam, magiging iba ang sitwasyon. Ano ang dapat ikatakot? Sasabihin ko sa kanila na bumalik. Kung ang lolo mo ay gumamit ng taktika ng paglayo sa tigre mula sa bundok, pagkatapos ay papahinain ko siya sa base. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono, nag-flash ng pilyong ngiti sa harap ni Kela Radcliffe. Puff! Hindi napigilan ni Kela Radcliffe ang tumawa. 12. Curious talaga ako, anong klaseng tao ka ba talaga? Isang hindi kilalang manugang na 3 taon nang nagpaka-low profile. Mula noong kaarawan ni Old Master Radcliffe, mas naging misteryoso ang manugang na sumapi sa pamilya pagkatapos nilang mag-usap noong araw na iyon. Gonzales City lang ang una niyang pinukaw, pero ngayon, kahit ang mayayamang negosyante ng Five River Province ay konektado na sa kanya. Sa bangkot ng Wilson Group noong nakaraan, personal na nasaksihan ni Kela Radcliffe ang mga negosyanteng iyon na tumatango at yumuko sa harap ni Julius Reed. Ang mismong larawan ng pagiging alipin. Ako ang asawa mo, alam mo. Humalaklak si Julius Reed at niyakap ng mahigpit si Kela Radcliffe sa kanyang mga bisig. Kuwait, grupo ng Radcliffe, Mr. Abbott, Boss Potter. Tiningnan ni Zaid Radcliffe ang linya ng mga sasakyang nakaparada sa pasukan ng grupo at mabilis na naglakad para salubungin sila. Samantala, sa likuran niya, tahimik na sumunod ang CEO ng Binding Electronics, hindi umusad ng isang hakbang pa. Malinaw sa lahat na ang inspeksyon ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay para magbigay galang sa Radcliffe family. Older Master Radcliffe, ito ay isang karangalan, isang tunay na karangalan. Pagkababa ng kanilang mga sasakyan, masigasig na kinamayan ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter si Zaid Radcliffe, na nagpapalitan ng kasiyahan. Nasaan si Chairman Radcliffe? Pagtingin sa paligid, hindi nila makita si Kela Radcliffe kahit saan. Logically, para sa ganoong makabuluhang kaganapan, si Kela Radcliffe, bilang chairman ng Radcliffe Group, ay dapat na naruroon. Pero kahit wala siya, ni walang lakas ng loob na magtanong, sa bagay, asawa siya ni Julius Reed. Si Miguel Abbott ay isa na ngayon sa mga masugid na tagasunod ni Julius Reed, at nasa kalagitnaan na si Stanislaus Potter. Ang dahilan kung bakit sila narito para sa inspeksyong ito ngayon ay upang paboran si Julius Reed. Ang aking apo ay may mga pangako ngayon at hindi niya matanggap ang mga kagalang-galang na panauhin, na sana ay mapatawad ninyo. Ngunit makatitiyak kayo, ako, si Zaid Radcliffe, ang nagtatag ng Radcliffe Group ilang taon na ang nakararaan at bilang pinuno ng angkan, lahat ng mga taong ito ay nakikinig sa akin, masiglang sabi ni Zaid Radcliffe, habang itinuturo ang mga empleyado. Kung abala si Chairman Radcliffe, hindi namin ipipilit. Pamilya ang matandang master at ang chairman, pare-pareho lang ang tumatanggap sa amin. Tumingin si Miguel Abbott kay Stanislaus Potter, Boss Potter, hindi ka ba papayag? Talagang. Pamilya ay pamilya. Hindi mahalaga kung sino ang makikilala natin, sagot ni Stanislaus Potter, hindi sapat na hanggal upang magkaroon ng anumang pagtutol. Please, this way, mabilis na sabi ni Zaid Radcliffe, na sinenyasan sila sa loob ng please, motion. Ang kanilang mga saloobin kinuha siya medyo sa pamamagitan ng sorpresa, naisip niya na ang kawalan ng chairman ay maaaring magalit sa mga natatanging panauhin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, na kadalasang ipinagmamalaki, ay naging napakagaan at hindi itinuloy ang usapin ng pagkawala ni Kela Radcliffe. Sa anumang iba pang kumpanya, ang gayong kawalan ay makikita na kaunti lamang at ang mga CEO ay tumalikod at umalis. Lalo na mula noong ilang buwan na nakalipas, si Stanislaus Potter ay naglunsad ng isang corporate war laban sa Radcliffe Group, na sinusubukang kunin ang kumpanya. Please, masyado kang magalang, Old Master Radcliffe, sabi ng dalawa, na nag-aalok sa isa't isa ng right-of-way habang naglalakad sila patungo sa main entrance ng Radcliffe Group. Lolo, napakatalino ng pagkilos na iyon.
Tahimik na itinaas ni Otis Radcliffe ang kanyang hinlalaki bilang pagsang-ayon sa likod nila habang ang kanyang tingin kay Dempsey Davenport at iba pa ay puno ng provokasyon. Hey, isang berdeng babae na sinusubukang makipagkompetensya sa akin. Nanunuya si Zaid Radcliffe, sa tingin mo ba, nasayang ko ang mga nakaraang dekada na namumuhay na parang aso? Ding-ling-ling. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Miguel Abbott. Ito ang tawag ni Mr. Reed, sabi niya kay Stanislaus Potter bago sinagot kaagad ang telepono. Turn back, come another day, boses ni Julius Reed ang nanggaling sa telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 317, Harris's King Prawn. Pagkatapos ng ilang maikling salita, biglang ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Mr. Abbott, ano ang itinuro ni Mr. Reed? Tanong ni Stanislaus Potter sa mahinang boses. Nagpunta sila dito para lang humingi ng pabor kay Julius Reed, kaya natural, sinadya nilang sundin ang gusto ng pangunahing patron. Yan. Lumipat ang mga mata ni Miguel Abbott ngunit hindi sinagot ang tanong ni Stanislaus Potter. Sa halip, lumingon siya kay Zaid Radcliffe, na sumusunod sa likuran. Old Master Radcliffe, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa kumpanya. May problema sa pananalapi, at ang mga tao ng Tax Bureau ay dumating na sa kumpanya para sa isang inspection. Ikinalulungkot ko ang araw na ito, ngunit ito ay isang emergency, at kailangan kong bumalik. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Stanislaus Potter ang nangyayari. Nagkunwaring sorpresa, nagmamadali siyang nagtanong, maaaring ang negosyong iyon sa kanlurang bahagi ng lungsod. Eksakto, iyon na, si Miguel Abbott, tuso gaya ng dati, ay mabilis na sumang-ayon, Mr. Potter, kung tama ang pagkakaalala ko, mayroon kang 3 mga ari-arian sa kanlurang bahagi ng lungsod, maaaring ito ay. Tama, kung may gulo sa kanlurang bahagi, tiyak na hindi ko ito matatakasan. Bumantong hininga si Stanislaus Potter at tumingin kay Zaid Radcliffe na may guilty expression. Old Master, nakakalungkot lang ang araw na ito. Akala namin ay maayos na ang lahat, at nagplano kaming manatili ng ilang araw sa Gonzales City para makipag-usap ng maayos sa iyo. Sino ang mag-aasam ng ganitong sitwasyon? Ang dalawa ay umawit sa perpektong pagkakatugma, na parang nagduet. Ayos lang, ayos lang. Ang mga business executive na tulad ninyo ay mga abalang lalaki at dapat munang mag-asikaso sa mga usapin ng kumpanya. Si Radcliffe dito ay laging handang tanggapin kaanumang oras. Si Zaid Radcliffe, na gumugol ng napakatagal sa mundo ng negosyo, natural na alam kung ano ang nangyayari. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya tungkol sa pagkawala ng deal sa huling sandali, mabuti pa rin na makilala ang dalawang executive at magkaroon ng mabuting kalooban. Kung ganoon, babalik tayo sa kumpanya para ayusin ang pananalapi. Pag-uusapan natin ang petsa para sa susunod na inspection pagkatapos nating bumalik. Nakipagkamay muli si Stanislaus Potter kay Zaid Radcliffe. Hanggang sa susunod, mabilis na sumakay si Miguel Abbott sa kanyang sasakyan at diniyal ang numero ni Julius Reed. Mr. Reed, Mr. Potter and I are in the car, ready to head back to Five River Province. Mabuti, huwag munang gumawa ng hakbang laban kay Zaid Radcliffe sa ngayon. Hayaan siyang matikman ni Otis ang kagalakan ng kaunti, tulad ng sinasabi. Kung mas mataas ang iyong paglipad, mas mahirap kang mahulog. Tungkol naman sa kumpanya ng electronics sa Hilaga, panatilihing kalmado sila sa ngayon, hahawakan ko sila kapag may oras ako. Naiintindihan ko, susundin ko ang lahat ng mga tagubilin ni Mr. Reed. Kuwait, umalis na talaga sila. Sa pasukan ng ospital, nakatanggap si Keller Radcliffe ng mensahe ng WeChat mula kay Dempsey Davenport. Sinabi nito na sa hindi malamang dahilan ay nakatanggap ng tawag ang dalawang executive nang papasok na sila sa gate ng kumpanya at tumalikod at umalis. Sabay silang umalis. Siyempre, nakakabilib ang asawa mo, alam mo. Tumayo si Julius Reed mula sa hagdanan, tinatapik ang alikabok sa kanyang likuran, hindi naman talaga masama ang kalidad ng buhay ng nanay mo, dapat bumili ka rin ng mga prutas na ito pag uwi mo. Hindi ka pupunta sa opisina. Napapikit si Keller Radcliffe. Bakit umalis na ang mga pangunahing manlalaro? Huwag na nating linawin ang bagay na ito kay Zaid at sa iba pa, hayaan silang tumalon sa loob ng ilang araw.
Baka kailanganin kong umalis ng ilang araw, at dapat manatili ka sa bahay sa panahong iyon. Napabuntong hininga si Julius Reed, hinawakan ang kamay ni Keller Radcliffe nang ihatid siya nito sa kotse, at muling sinabi, manatili ka sa bahay, ito ang pinakaligtas na lugar doon. Kailan ka aalis? Medyo nag-aatubili si Keller Radcliffe. Kababalik lang niya, at ngayon aalis na naman siya. Bukas, marahil. Medyo mahirap ang sitwasyon kamakailan, at kailangan kong tingnan ang isang bagay. Kung hindi mareresolba ang problemang ito, maaari kang nasa panganib anumang oras. Hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Keller Radcliffe, nakangiti habang nagsasalita, nagdusa ka sa piling ko. Mula nang maging malinaw ang kanyang pagkakakilanlan, nagkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga pagtatangka sa pagpatay, at si Keller ay umangkop sa bawat isa. Ngunit sa loob-loob nito ay nakonsensya pa rin si Julius Reed. Tapos mamayang hapon, samahan mo si Anna sa hotpot restaurant ng kapatid niya. Kung aalis ako, baka delikado tayong dalawa lang ang pumunta. Oo naman, nag-crave din ako ng hotpot. Pagkatapos ay tatawagan ko si Anna, at maaari na tayong dumiretso doon. Ngayong binanggit mo ito, nagugutom na rin ako. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Keller Radcliffe. Inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Anna Harris. Alauna ng hapon, sinundo ni Julius Reed si Anna Harris, at sabay silang tatlo na nagtungo sa Firepot Restaurant. Isa itong Firepot Restaurant na pinangalan ng Harris's King Prawn. Pero ngayon, desyerto ang shop, isang kotse lang ang nakaparada sa pintuan. Anna, hindi mo ba sinabing umuusbong ang lugar na ito? Bakit mukhang desyerto ngayon na parang ghost town? Pagkababa ng sasakyan, nakita ni Keller Radcliffe na mataong ang mga kalapit na tindahan, tanging si Harris's King Prawn lang ang tahimik. Hindi yun dapat. Sinabi sa akin ng aking kapatid na kailangan mong magpareserba sa oras na ito, at kahit na may reserbasyon, maaaring walang available na pwesto. Mukhang naguguluhan din si Anna Harris, na sinulyapan ang nag-iisang kotse. Sinabi niya, iyan pa rin ang kotse ng kapatid ko. Kapag nakikipag-video chat ako sa kanya, kailangan kong gumising ng maaga o sa hating gabi, wala siyang oras sa araw. Kakaiba lang ngayon. Baka alam niya na darating ka at nilisan mo ang lugar para sa iyo. Natatawang biro ni Julius Reed sabay lakad sa loob. Desyerto ang Firepot Restaurant, at mabilis na tumayo ang isang binata sa reception para salubungin ang mga bisita. Kuya, napaatras si Anna Harris. Anna. Sa una ay natigilan ang binata, ngunit nang makilala niya na si Anna Harris iyon, masayang binuhat niya ito sa isang yakap. My precious sister, sa wakas ay bumalik ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ako ay ganap na hindi handa. Puno rin ng ngiti ang mukha ni Sergey Harris. Ang kanilang mga magulang ay nagdiborsyo 10 taon na ang nakalilipas at bawat isa ay nagsimula ng kanilang sariling pamilya. Ang lahat ng matrikula ni Anna Harris sa mga nakaraang taon ay na-sponsor ni Sergey Harris. Sa kabutihang palad, medyo kumikita ang Firepot Restaurant na ito sa Gonzales City, na may taunang kita na higit sa 1 milyon, na nagbigay daan kay Anna Harris ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa at kumita ng 4 hanggang 500,000 sa isang taon pagkatapos ng graduation. Kuya, bakit ang bagal ngayon? Nilinggan ni Anna Harris ang silid, kung saan walang nakikitang mga waiter. Pero para sabihing masama ang negosyo, malinis at maayos ang kwarto, walang katulad na matagal ng disyerto. Hindi, walang mali, kaibigan mo itong dalawa, di ba? Si Sergey Harris ay naghemd at humawak, at nang makita sina Keller Radcliffe at Julius Reed, mabilis siyang lumingon para kumuha ng 2 bote ng soda. Ito si Keller Radcliffe, at ang lalaking ito ay ang kanyang asawa, si Julius Reed. Nakangiting sabi ni Anna Harris habang nagpapakilala sa kanila. Julius Reed, bakit parang pamilyar iyon? Pilit na inaalala ni Sergey Harris, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Ang kilalang tauna ng Gonzales City, ang manugang ng Radcliffe family. Kinuha ni Julius Reed ang soda, nakangiting nagpapaliwanag. 3 taon na ang nakalilipas, ang kasalang iyon ay gumawa ng lubos na kaguluhan sa Gonzales City. Ang mag-asawa ay hindi tugma, at maging ang lead wedding car ay nabasag. Ah, ikaw pala. Biglang natauhan si Sergey Harris, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang nagkamot ng ulo at sinabing, kalokohan lang yan.
Sa nakikita ko, mukha kang taong may talento, hindi ka maaaring maging kasing sama ng sinasabi nila. Siya ay isang hamak. Bumulong si Anna Harris sa gilid. Kuya, gusto naming kumain ng apoy. Si Harris's King Prawn Firepot ay medyo sikat, at isa ito sa mga dapat kainin ni Anna Harris tuwing babalik siya sa Gonzales City. Ito, nang marinig ni Sergey Harris ang mga salita ng kanyang kapatid na babae, mukhang problemado si Sergey Harris. Anong mali? Nagbabayad siya. Hindi libre. Nang aasar na sabi ni Anna Harris na hindi naniniwalang maramo ang kapatid. Paano kung sa labas tayo kumain? Nag-alinlangan si Sergey Harris. Bang! Sa pagkakataong iyon, bumukas ang salamin na pinto. Sergey Harris, naglakas loob ka pa ring panatilihing bukas ang iyong tindahan. Hindi ba sinabi ko sa iyo kung hindi ka aalis ngayon, sisirain ko ang iyong lugar? Sa sigaw, isang grupo ng mga tulisan ang sumugod sa Firepot Restaurant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 318, isa pang bote sa lungguhit isa. Mr. Carmichael, please give me one more day. Nandito ngayon ang kapatid ko, please be accommodating. Nang makita ni Sergey Harris ang grupong ito ng mga tao, namutla ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang pumunta sa front desk, kumuha ng isang salansan ng daang-yuan na perang papel, at lumapit na may nakangiting paliwanag. Sabay pasok ng pera sa bulsa ng gang leader. Magwala. Whoosh! Sinipa ng pinuno ng gang si Sergey Harris sa tiyan, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa, sumisitsit sa sakit. Binalaan na kita kahapon. Kung hindi ka mawawala ngayon, magseseryoso ang mga lalaki. Ang leader ng gang na si Parvin Carmichael ay nagtaas ng manggas, itinuro si Sergey Harris sa lupa, at nginisyan, ikaw sa lahat ng tao ay kailangang saktan si Master Isolde. Sergey, sinira mo ang sarili mong magandang negosyo. Guys, basagin mo yan. Kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Parvin Carmichael, agad na sumugod ang kanyang mga empleyado, handang basagin ang lugar gamit ang mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay. Anong ginagawa mo? Nang makita ito, napaatras si Anna Harris at tumayo sa harap ng gang, wala bang batas sa inyong mga mata? Sa sikat ng araw, hayagang pambubugbog at bagsak, naniniwala ba kayong tatawag ako ng pulis? Pinandilatan niya ang gang sa kanyang harapan, galit na nag-aalab sa loob niya. Ana, umalis ka na. Nagpumigla si Sergey Harris na bumangon mula sa lupa at tumakbo, lumuhad sa harap ni Parvin Carmichael. Mr. Carmichael, hindi alam ng aking nakababatang kapatid na babae ang mga patakaran. Mangyaring patawarin ang kanyang kamangmangan at huwag yumoko sa kanyang antas. Halos nagmamakaawa ang tono niya. Noon lang napagtanto ni Anna Harris kung bakit ang hotpot restaurant ng kanyang kapatid ay naging desyerto sa loob lamang ng isang araw. Kuya, tumayo ka. Walang respeto sa batas ang mga masasamang ito, tumawag tayo ng pulis. Inilabas ni Anna Harris ang kanyang cellphone, handang tumawag ng pulis. Ibigay mo dito. Inagaw ng isa sa mga mas mabilis na tawag ang telepono ni Anna Harris at ibinagsak ito sa lupa. Hey, Sergey. Bagay talaga ang kapatid mo. Nag-cross-arm si Parvin Carmichael at ngumisi, dahan-daang naglakad patungo kay Anna Harris. Bata, ako ang batas. Whoosh! Sa pamamagitan ng isang sipa, pinagulong-gulong niya si Sergey Harris sa lupa, nakatingin kay Anna Harris, nakikita mo yun. Hindi lang ako nababasag ng mga lugar, natatalo ko rin ang mga tao. Si Mr. Carmichael ay makapangyarihan. Hindi mo nga kilala kung sino ang ating Mr. Carmichael. Hindi masamang tingnan ang sisiw na ito. Nagsimulang magbiro ang mga empleyado sa likod niya. Mr. Carmichael, bata pa ang kapatid ko at ignorante. Sinaktan ka niya. Please don't mind her. Dinanas ni Sergey Harris ang sakit nang bumangon siya mula sa lupa at itinulak si Anna Harris patungo sa labasan ng tindahan. Maliga ka. Ayoko ng kapatid na katulad mo. Ang ginagawa mo lang ay bumalik para sa pera taon-taon, at kapag hindi mo dinadala ang iyong mga freeloading na kaibigan para sa pagkain at inumin, ikaw ay walang iba kundi ang gulo. Go lang. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at binigyan ng tingin sina Julius Reed at Kella Radcliffe. Sa puntong ito, ayaw niyang kaladkarin ang iba kasama niya. Maghintay ka. Iniunat ni Parvin Carmichael ang kanyang kamay para pigilan si Anna Harris. Sergey,
Sobrang nakakaantig na kapatid na lalaki. Ngayong narito na ang lahat, huwag tayong magmadali. Gustong makita ng batang babae ang batas, tama ba? Ngayon ay ipakikita ko sa kanya kung ano ito. Guys, baliin ang isang paa ni Sergey para sa akin. Oo. Kinuha ng mga tulisan ang kanilang mga kahoy na patpat at naglakad patungo kay Sergey Harris na may masamang ngiti sa kanilang mga mukha. Bitawan mo ang kapatid ko. Napaatras si Anna Harris ngunit itinulak siya sa lupa ng isang masasamang tao. Ate, namumula ang mga mata ni Sergey Harris nang bigla siyang humawak ng upuan at inihampas ito sa ulo ng isa sa mga tulisan, ngunit maya-maya ay sumugod pa ang tatlo pang halimaw at sinimulang suntukin at sipin si Sergey Harris. Kuya, sigaw ni Anna Harris, ngunit ang mga taong iyon ay walang balak na huminto. Enough already. Hindi ba tapat na lalaki lang ang binyo bully mo? Nang papalakasan pa lamang ng mga tulisan ang kanilang pambubugbog, humakbang si Julius Reed. Papayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. Magwala ngayon, o baka hindi ka makalabas ngayon kung magbago ang isip ko. Napasimangot si Parvin Carmichael sa inis, naiinip na kumaway sa kanila. Inutusan siya ng kanyang mga superior na alagaan si Sergey Harris, at higit pa doon, ayaw nilang magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo. Oh, tama ka talaga dyan. Casual na kinaladkad ni Julius Reed ang isang upuan, naupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Alam mo, ugali ko nang makialam sa negosyo ng ibang tao. Mula pa noong maliit ako, kailangan kong makisali sa tuwing may nakikita akong hindi patas. Kung hindi ito tama sa akin. Pinagmasdan niya ang katawan niya, saka muling bumantong hininga. Ito ay napaka hindi komportable sa lahat. Ana, halika dito. Sinamantala ang sandali habang huminto ang mga tulisan, mabilis na tinulungan ni Keller Radcliffe si Anna Harris na makatayo. Anak, kilala mo ba kung sino ako? Hinaplos ni Parvin Carmichael ang kanyang ulo, habang nagsasalita ng may pagkairita. Sa industriyang ito, ikaw ang unang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Tama, guys. Nakakasakit ng buhay. Ang lakas ng loob na kausapin si Mr. Carmichael ng ganyan. Lumuhad ka at humingi ng tawad. O babaliin ko ang mga paa mo. Saan nanggaling ang pipeng batang ito? Humagalpak sa tawa ang mga tulisan, parang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro. Julius, kunin mo si Anna at ang iba pa at umalis ka. Wala itong kinalaman sa iyo, huwag mong laban sa kanila. Si Sergey Harris ay nabugbog at namaga sa lupa ngunit magiliw pa ring pinaalalahanan siya. Gusto mo akong umalis? Sige. Kailangan lang nilang lumuhad at humingi ng tawad, at pagkatapos ay binali ng bawat isa ang kanilang sariling mga kamay, at papayag ako. Kinuha ni Julius Reed ang isang bote ng soda sa mesa at humigop. Hindi masama. Nagpatuloy siya sa pag-inom, na para bang walang ibang tao. Hoy, napakayabang ng batang ito. Sige, turuan mo siya ng leksyon. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Parvin Carmichael ang dalawang empleyado na humakbang pasulong. Maghintay ka. Biglang nagtaas ng kamay si Julius Reed para hudyat na tumigil na sila. Ano ngayon? Hindi maintindihan ni Parvin Carmichael, ano ang laro ng batang ito. Maghintay hanggang matapos ko ang aking soda. Inubos ni Julius Reed ang bote ng soda sa isang lagok, pagkatapos ay marahas na ibinato ang walang laman na bote. Whoosh! Ang empleyado sa unahan ay nabasag ng malakas at lumipad pa atras, nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. His! Huminga ng malalim ang mga magnanakaw, nasaksihan ang isang nakamamatay na suntok sa simula pa lang. Karaniwan, ang kanilang mga away at scuffle ay medyo maliit. Ngunit ito ay iba, isang direktang layunin na pumatay. Nagulat din si Sergey Harris kay Julius Reed. Hindi niya inaasahan na ang kilalang talunan mula sa Gonzales City ay isang mahusay na manlalaban. Anak, anong pangalan mo? Napalunok ng mariin si Parvin Carmichael, na likas na umatras, huwag mong isiping makakalaban mo ako dahil lang sa may galaw ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng diretso, sa isang tawag sa telepono, maaari akong magkaroon ng daan-daang kapatid na nakapaligid sa lugar na ito. Ganun ba? Natakot ako sa kamatayan. Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay na may takip ng bote. Boss, gusto kong kunin ang aking premyo. Ha? Dala ang sakit,
Gumapang si Sergey Harris kay Julius Reed at marahang kinuha ang takip ng bote. May nakasulat na 4 na salita. Kumuha ng isa pang bote. Deal. Ito ay kakaiba, ngunit si Sergey Harris ay nakaramdam ng walang takot sa sandaling iyon. Kumuha siya ng isa pang bote ng soda, binuksan ito, at iniabot kay Julius Reed. Marahang inalog ni Julius Reed ang bote at inilabas ang kanyang telepono para magpadala ng text message. Nasa Harris's King Prawn ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 319, The Boss is Here sa Lungguhit 1. Hey, anak, sa tingin mo ba sinusubukan kitang takutin? Humagalpak ng tawa si Parvin Carmichael, masyado ka pang bata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kailangan ko lang ng 10 minuto, at tiyak na magiging miserable ang katapusan mo. Mula nang magsimulang lumawak ang mga industriya ni Aaron Jackson, sila ay kumikilos ng higit na walang tigil. Habang sunod-sunod na tawag si Parvin Carmichael, dumarami ang banta. Gusto niyang makita mismo ni Julius Reed kung gaano siya kalakas. Tapos ka na ba? Napatingin si Julius Reed kay Parvin Carmichael sa harap niya. Tapos na. Maghintay ka na lang. Ibinulsa ni Parvin Carmichael ang kanyang telepono, namumula ang kanyang mukha na tila may nanunood ng magandang palabas. You know what? You can offend anyone here, but me, your brother. I'm the one you can't afford to offend. Julius Reed, mas mabuting umalis ka na. Malaki ang impluwensya ni Parvin Carmichael sa lugar na ito, at isa siyang mahalagang asset sa mga empleyado ng Dominating Tiger. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Agad na bamulong si Sergey Harris sa tenga ni Julius Reed. Alam niya ang pasikot-sikot ni Parvin Carmichael, itong bona fide na boss ng lugar. Maraming mga restaurant at hotel ang kailangang mapanatili ang mabuting relasyon sa amo na ito o kung hindi man ay nahaharap sa walang katapusang problema. Maging ang maraming lokal na negosyante ay kailangang magpakita ng mga mapagbigay na regalo para halikan ang singsing sa pagdiriwang ng kaarawan ni Parvin Carmichael bilang tanda ng paggalang. Ang isang lalaking tulad niyan, paano kaya ng karaniwang Joe na masaktan siya? At hindi nagbibiro si Parvin Carmichael. Ang mga tawag na ginawa niya ay talagang magdadala ng maraming tao. Dahil tinawag mo ang lahat ng iyong mga tao, turn ko na ngayon. Tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan, casual na iniunat ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay bigla niyang inindayog ang upuan gamit ang isang kamay, tinadtad ito sa ulo ni Parvin Carmichael ng napakabilis. Basag. Array. Si Parvin Carmichael ay lubos na hindi handa, at siya ay bumagsak sa lupa na ang kanyang ilong ay dumudugo ng husto. Bugbugin mo siya. Agad na umabant ang ilang empleyado, ngunit bago pa man sila makapag-strike, itinulak sila ni Julius Reed sa sahig. Kuya Reed, alis na tayo, bilis. Habang nakikita ni Sergey Harris ang nangyayari, mabilis niyang sinubukang hilahin si Julius Reed para makatakas. Matapos bugbugin si Parvin Carmichael, paano kaya sila makakaalis doon? Kapag dumating ang mga taong iyon, wala nang pagkakataong makatakas. What's the rush? Let the people come, then we'll talk. Gusto ko talagang makita kung gaano siya kakaya. Itinulak ni Julius Reed ang kamay ni Sergey Harris at nakangiting lumapit kay Parvin Carmichael, di ba sabi mo kinatawan mo ang batas? Ngayon nataman nakita, kaya nasaan itong batas mo? Tumayo ka at suntukin mo ako. Napasquat siya, marahang sinampal ang pisngi ni Parvin Carmichael, nang uuyam na sinabi, ito na ba? Ang batas. Bata, maghintay ka lang, mga lalaki ko. Whoosh! Sa isang suntok, pinadalhan ni Julius Reed si Parvin Carmichael na nakahandusay, nagngangalit ang mga ngipin sa sahig. Naghihintay ako. Pagkasabi nito ay umupo ulit siya. Hindi nagtagal, dumating ang unang grupo ng mga tao sa hot pot restaurant. Nang makita nila si Parvin Carmichael na nakahandusay sa lupa, hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Mr. Carmichael, anong nangyari? Paanong, bakit may dugo sa buong mukha mo? Kuya Dragon, siya ang nakatama sa akin, ihiganti mo ako. Dahil natanggal na ang kanyang mga ngipin, ang mga salita ni Parvin Carmichael ay medyo nakakalito, bugbugin mo siya. Sino ang gumawa nito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang pasulong na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, malamig na humihingi. Ako.
Umupo si Julius Reed sa hindi kalayuan sa itaas ng ulo ni Parvin Carmichael, naka-cross legs, nakatingin sa lalaki, huwag kang magmadaling kumilos. Teka, tingnan natin kung paano ito magtatapos kapag nakarating na lahat ng tao mo. Anak, patay ka na. Hindi nagmamadaling kumilos ang lalaki bagkos ay pinalibutan ng mga empleyado si Julius Reed. Parami ng parami ang nagsimulang dumagsa sa silid, at lahat ng pumasok at nakakita kay Parvin Carmichael ay namangha. Dahil ang hotpot restaurant ay wala na sa negosyo, ang mga upuan ay inalis, na nagbibigay sa silid ng maraming espasyo. Ano ito? Ang lahat ng aming mga tao ay narito, nasaan ang sa iyo? Isang binata na may tato ang lumabas mula sa karamihan at malamig na sinabi kay Julius Reed, kung hindi magpapakita ang iyong mga tao, sisimulan ko na. Nang magsalita siya, ang iba ay nanatiling tahimik, malinaw na hindi umaayon sa awtoridad ng lalaki. Mr. Leopold, wala itong kinalaman sa kanila, ako iyon. Nag-alinlangan si Sergey Harris, pagkatapos ay humakbang pasulong at lumuhad sa lupa, ang kumikilos ay siyang nagdadala ng mga kahihinatnan. Mangyaring hayaan silang umalis. Ang nakatato na kabataang nagsasalita ay si Nova Vista, na ang mga kasanayan sa militar ay lubhang kakilakilabot. Sa mga tauhan ng Dominating Tiger, una siyang niranggo sa listahan ng hitman. Laban sa gayong tao, si Sergey Harris ay hindi nang ahas na lumaban. Mr. Leopold, nabalitaan kong hindi ito si Sergey, ngunit ang binatang iyon na nakaupo sa upuan. Siya ang nagpatawag kay Parvin Carmichael sa lahat ng tao rito, na nagsasabing mayroon lamang isang pagkakataon. Itinuro ng isang nakatayo si Brother Reed at nagsalita. Hindi masamang kasanayan. Tiningnan ni Nova Vista si Parvin Carmichael at ang iba pang empleyado na nabugbog sa lupa at hindi pa babangon, na pumalakpak, napakalakas. Upang ibagsak ang isang grupo ng mga tao ng mag-isa, at gawin ito ng malinis at mahusay, ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban. Sobrang obligado. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, nakahawig ng isang matapang na bayani. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Napangiti ng mahina si Nova Vista, kung kaya mo akong talunin, hahayaan kitang umalis. Kung hindi, baliin mo ang magkabilang braso mo. Boss Nova, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, at siya. Wish. Bago pa matapos magsalita si Sergey, sumipa si Nova Vista, pinalipad si Sergey sa pader. Gusto ko ng tahimik, yumuko siya, marahang pinunasan ang kanyang leather na sapatos. Malas para sa iyo, ako ay isang taong masigla ito. Pagkasabi nito, biglang sumugod si Julius Reed, naghagis ng suntok gamit ang backhand. Naghahanap ng kamatayan. Isang panunuya ang sumilay sa mga mata ni Nova Vista nang agad niyang ikinuyom ang magkabilang kamao at ibinaba iyon. Basag. His. Sa isang suntok pa lang ay umbok na ang mga ugat sa mukha ni Nova Vista, at mga butil ng pawis na kasing laki ng sitaw ay lumabas sa kanyang noo. Sino ka? Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ang kanyang mukha ng seryosong ekspresyon. Sa maliit na kakayahan na iyon, nang ahas ka bang tanungin ang pangalan ko? Iniabot ni Julius Reed ang kanyang gitnang daliri at binigyan ito ng bahagyang pag-iling. Kunin mo siya, lasingin mo siya hanggang mamatay. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Nova Vista. Walang hiya, di ba sabi mo kapag may nambugbog sa'yo, pwede na silang umalis. Sumigaw si Anna Harris mula sa likuran, ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan, kaiyahiyang basura. Haha, tumawa ng malakas si Nova Vista. Wala pang sino man na gusto kong patayin na nagawang umalis ng buhay. Maya-maya lang ay nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. Anong nangyayari? Tanong ni Nova Vista na nakakunot ang noo. Marami sa kanyang mga buto ang nabali, at tinitiis niya ang sakit. Habang tumatagal, mas masakit. Nandito na si boss. May sumigaw mula sa labas ng pinto. Ano? Ang boss. Nang marinig ito, nagbago ang kilos ni Nova Vista, at agad siyang tumayo nang may paggalang sa gilid, nag-aayos ng isang daanan. Anong ginagawa niyong lahat nagtipon dito? Bumukas ang salamin na pinto, at mabilis na pumasok si Aaron Jackson sa Hotpot Restaurant kasama ang Dominating Tiger crew. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 320, Master Isolde sa Lungguhit 1. Boss,
Nang makita si Aaron Jackson na pumasok sa Firepot Restaurant, magalang na sumigaw ang mga taong nakatayo sa magkabilang gilid. Sa Gonzales City, si Aaron Jackson ang langit. Gaano man kayabang ang karaniwang mga taong ito, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat sa pagbanggit ng pangalan ni Aaron Jackson. Boss, hindi pinapansin ng mga taong ito, dirdiretsong naglakad si Aaron Jackson papunta kay Julius Reed, yumoko ng malalim. Sunod-sunod na sumunod ang dominating tiger sa likod niya. Anong nangyayari dito? Si Nova Vista, na tinitiis ang matinding sakit ng mga belang buto, ay humakbang pasulong upang magtanong. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Aaron Jackson na nagpakita ng ganoong paggalang sa isang tao mula nang sumali siya sa grupo. Yung kamay mo, anong nangyari? Lumingon si Aaron Jackson, malamig na nakatingin sa kamay ni Nova Vista. Ang banggaan kanina ay nabali ang mga daliri ni Nova Vista, at ang kanyang kamao ay walang tigil na dumudugo dahil sa marahas na impact. Salamat sa pag-aalala mo, boss. Medyo naging pabaya lang ako sa pakikipag-away sa isang tao, wala namang seryoso. Sagot ni Nova Vista na nakayuko. Kilala sa kanyang husay sa pakikipaglaban, ngayon na dumudugo ang dalawang kamay, malinaw na hindi siya nakatagpo ng ordinaryong kalaban. Kasama kanino? Matigas na tanong ni Aaron Jackson. Ang taong ito ay labis na mayabang, una ay nasaktan ang ating mga kapatid, pagkatapos ay tinawag si Parvin Carmichael upang tipunin ang lahat dito. Siya ay walang iba kundi ang binatang iyon na nakaupo sa gitna. Itinuro ni Nova Vista ang kanyang daliri, at nabaling ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Naninikip ang puso ni Aaron Jackson, ang pinakamasamang nangyari. At sa tabi niya, si Dominating Tiger ay tumutulo ng malamig na pawis, ang kanyang mga labi ay namumutla. Noong nakaraang pagkakataon, dahil sa insidente ni Ashwan Lake, dinidisiplina na ni Aaron Jackson ang mga empleyado, at paulit-ulit at mariing binalaan ng Dominating Tiger ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit ang mga taong ito ay sanay na mang-aapi at itapon ang kanilang timbang, paano nila isapuso ang mga babalang iyon? Kaya't itinuring nilang lahat ang mga salita na parang simoy ng tenga, hindi nila ito sineseryoso. Boss, ano ang dapat nating gawin dito? Lumapit si Aaron Jackson kay Julius Reed na may mapait na mukha at thumb, na lumuhad. Nagulat ito sa lahat ng naruroon. Aaron Jackson, anong ginagawa mo? Hindi mo naman talaga pakialam kung magkamali ang mga empleyado. Hindi sinabihan ni Julius Reed si Aaron Jackson na bumangon, at hindi rin siya sinisi, basta nakaupo lang doon. Walang kinalaman. Nabigo akong mahigpit na pamahalaan ang aking mga nasasakupan, na humahantong sa isang pagkakasala laban kay Mr. Reed, 24 na oras na lamang mula noong huling pagkakataon, at nakakaramdam ako ng matinding pagsisisi sa aking puso. Mariing idiniin ni Aaron Jackson ang kanyang noo sa lupa. Alam na alam niya kung gaano kakilakilabot si Julius Reed at kung ano ang kahihinatnan kung ang lalaking ito ay mawawalan ng galit. Aaron Jackson. Si Sergey Harris, nang makita ang lalaki sa kanyang harapan, ay naramdaman lamang ang kanyang paghinga na nagiging mabilis, hindi makahinga. Sa Gonzales City, maaaring wala nang narinig na iba, ngunit ang pangalan ni Aaron Jackson ay umalingaw na parang kulog sa nakalipas na 6 na buwan. Nang makita ang kanilang sariling amo sa lupa, ang isang grupo ng mga empleyado ay ganap na natakot sa kanilang mga talino. Malaking, boss, sino ang taong ito? Kahit na si Nova Vista ay isang tanga, mauunawaan niya na pinuproblema niya ang isang tao na hindi niya dapat. Sa Gonzales City, wala siyang maisip na iba na makakapagpaluhod kay Aaron Jackson sa ganoong takot. Lalo na sa harap ng maraming tao. May tao, baliin ang magkabilang kamay ni Nova Vista para sa akin. Nagangat ng ulo si Aaron Jackson, madilim ang mukha habang nag-uutos. Oo, ilang lalaking nakasuot ng itim ang agad na pumasok mula sa pasukan, dumiretso sa Nova Vista. Ito ay mga miyembro ng mga empleyado ni Aaron Jackson mula sa Law Enforcement Hall, bawat isa ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kasanayan, na espesyal na kinasuhan sa pakikitungo sa mga lumabag sa mga regulasyon ng grupo. Sa sandaling kumilos ang mga taong ito, ang target ay maaaring mamatay o masugatan. Kahit na sila ay sapat na mapalad upang mabuhay, sila ay may iwan na paylay. Boss, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Habang papalapit ang mga miyembro ng law enforcement hall, ang Nova Vista, desperado, ay naghanda na lumaban sa kanyang paraan sa isang do or die na pagsisikap. Alam niya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa kanilang mga kamay. Mas masahol pa sa kamatayan. Lumabi ka. Kinuha ni Nova ang isang sandata mula sa kamay ng isang empleyado at binaliwala ang matinding sakit sa kanyang mga daliri, desperadong sumugod sa labasan. Papuntahin mo siya. Nakaluhod si Aaron Jackson sa lupa, walang ekspresyon ang mukha, habang nagsasalita. Naiintindihan. Ang mga lalaking nakaitim na mga mata ay naging mabagsik, at ilang matalas na talim ang biglang lumitaw sa kanilang mga kamay. Puchi. Sa isang maikling engkwentro lamang, ang nasugatan ng Nova Vista ay sinaksak hanggang sa kaibuturan at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ay, hindi ko tatanggapin ito. Gamit ang kanyang huling onsa ng lakas para sabihin ang mga salitang ito, diretso siyang bumagsak sa lupa. Ang katahimikan ay nakakatakot na mapang-api. Kumatok. Ang natitirang mga tao ay lumuhad sa lupa, walang lakas ng loob na magsalita. Sino pa ba ang nakipag-away sa lalaking ito bago ako? Malamig na tanong ni Aaron Jackson na nakatalikod sa kanila. Pero walang sumagot. Kung walang umamin, kukunin ko na lang ang video. Kung may mahanap ako, papatayin ko. Walang emosyong tanong ni Aaron Jackson. Boss, bago kami dumating, tanging si Parvin Carmichael at ang kanyang mga kasama ang kumilos. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang bumantong hininga, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Bagaman ang aming mga lalaki ay nakarating dito, hindi kami nagsimula ng isang salungatan. Si Nova Vista lamang, na may kanyang magaspang na personalidad, ang gumawa ng hakbang, at siya ay naturuan ng leksyon. Parvin Carmichael. Sigaw ni Aaron Jackson. Boss. Nanginginig ang katawan ni Parvin Carmichael sa lupa, nanghihina ang mga paa sa takot na hindi na siya makatayo. Aaron Martin, 3 hanggang 4 na taon na kitang sinundan, at sa panahong ito, kung wala akong merito, kahit papaano ay nagtiis ako ng hirap. Mangyaring isaalang-alang ang aking katapatan at makiusap sa amo sa ngalan ko. Napalunok si Parvin Carmichael, nagpupumilit na gumapang patungo sa dominating tiger. Aaron Martin, kailangan mong iligtas ako. Siya ay isang empleyado ng dominating tiger, na hindi kailanman nagligtas sa anumang pagsisikap na pasayahin ang dominating tiger sa mga nakaraang taon. Ngayong nahaharap sa kapahamakan, natural lang sa kanya na isipin ang kanyang amo. Ngunit hindi niya napagtanto na pagkatapos maranasan ang insidente kung saan tumawid ang Ashwan Lake kay Julius Reed, ang dominating tiger ngayon ay nagkikimkim ng isang pagpatay na layunin at nagdarasal na hindi siya i-drag ni Parvin Carmichael sa gulo na ito. Gaya ng swerte, nangyari ang kinatatakutan niya, siya ngayon ay ganap na nasangkot. Magwala. Itinulak ng nangingibabaw na tiger si Parvin Carmichael palayo, natakot na nakatingin kay Julius Reed. Mr. Reed, walang kinalaman sa akin ang ganitong uri ng karakter. Ngayon ay personal ko siyang papatayin, patawarin mo sana ako. Dahil doon, hinugot ni dominating tiger ang maikling espada mula sa kanyang baywang at dahan-daang bumangon, naglakad patungo kay Parvin Carmichael. Aaron Martin. Umupo si Parvin Carmichael sa lupa. Nakabuka ang mga binti, puno ng takot ang mga mata. Nang makita ang ugali ng dominating tiger, ang kanyang mukha ay namula agad, ngunit ang instinct na mabuhay ay nagpatuloy sa kanyang pag-urong. Maghintay ka. Nang malapit ng himatayan si Parvin Carmichael sa takot, biglang nagsalita si Julius Reed, napatigil si dominating tiger. Nagtataka ako kung bakit partikular na pinuntirya ni Parvin Carmichael ang hotpot restaurant na ito at hindi ang ibang establishmento para magdulot ng gulo. Sa kanyang mga salita, natauhan din si Anna Harris. Mayroong 12 ng mga tindahan sa paligid. Kung dahil maganda ang kalagayan ng King Pro ni Harris, may mga tindahan na mas mahusay ang pagganap. Sa labas ng buong kalye, tanging ang kanyang kapatid na lalaki ang tumanggap ng ganoong pagtrato. Malinaw na nagpapahiwatig na si Parvin Carmichael ay may isang tiyak na target sa isip. Magsalita ka. Anong nangyayari? Seryosong tanong ni dominating tiger. Aaron Martin, ito ang ayos ni Master Isolde, binigyan niya kami ng 3 milyon para maayos na makitungo kay Sergey Harris, mas mabuti na masira ang kanyang pamilya at kabuhayan. Hanggat tumanggi siyang umalis sa Gonzales City, patuloy namin siyang binubugbog,
hanggang sa kamatayan kung kinakailangan. Habang humihikbi, inilabas ni Parvin Carmichael ang isang bank card mula sa kanyang dibdib at nanginginig, iniabot ito kay Dominating Tiger, Aaron Martin, wala akong ginalaw na pera, nandito na lahat. Sino si Master Isolde? Sinugod ni Anna Harris si Parvin Carmichael, mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang kwelyo nito, bakit niya gustong gawin ito sa kapatid ko?